Sa lahat po na nakapanood kung saan po ipinapaabot ng ating kaibigan na mayroong mga helicopter na bumagsak, nagkatotoo na. May isang eroplano, noong isang linggo pa lang nangyari na nagbanggaan yung helicopter. Pero sinasabi po agad ni kaibigan po na mayroon pa na susunod nito. Nangyari na po doon sa Nueva Ecija. Sus, Ginoo ko. Kaya natatakot si kaibigan ngayon guys para po sa lahat po ng mga makapanood nito pakishare. Mayroon pong ipaabot si kaibigan ngayon kung safety pa ba ang mga eroplano na ato ang saksakyan, at magtatanong po tayo dito kay kaibigan na si Tatay Windy na bakit nangyari, anong dahilan, bakit po bumabagsak lang yung mga eroplano. Kaya kausapin natin kaibigan. Nais ko pong malaman din sa inyo at malaman po ng mga tao. Maraming nagtatanong kung bakit, ano bang nangyari. Kahit bago pa lang at maayos ang mga makina ng mga eroplano nila, bakit po ay nangyari yung pagkahulog at saka biglang nagbanggaan. No, yung helicopter, iba po yan guys. Hindi naman masyadong mataas po yung lipad yan. No? Mababa lang kayo sa eroplano eh. Oo nga, totoo po yan kaibigan. Oo, sinasabi na po niyo yan. Sabi po ng ating kaibigan noon guys, sa 2025, mangyayari po yung mga maraming hindi karaniwan na mga trahedya. Tulad po ngayon guys, nangyari na. Gusto kong malaman kaibigan at maipaabot natin sa lahat kung safety pa ba karon ang eroplano na sakyan. Diba nagsabi kayo, pag mayroon pong magbagsak, maghawa-hawa ang trahedya, ito na. Ikaw daw kaibigan, ano pong masasagot po nyo dito na ipaawat natin sa mga nag-request nito at makapanood pa, kung safety pa ba karon sakyan ang eroplano? Daghan manggutag mga kababayan na uuwi dito sa Pinas at pupunta doon sa ibang bansa. Marami mag-a-abroad pa. Kaya nais po natin kung ano man po ang mga babala po ninyo na gawin nila para lang po ay makatulong tayo sa kanila. Ito na guys. Ito na ang sinasabi ko. 2025, sinabi ng ating kaibigan, ito na. Nangyari na. Sa totoo lang kaibigan, noong isang araw, no, noong nakarang araw, ipinapaabot po niyo na mayroong pang helicopter babagsak. Nangyari talaga. Guys, ipinapaabot ni kaibigan po ating Windy na yung eroplano ngayon na mga sasakyan po ng mga kapwa natin Pilipino na pauwi at papunta pa lang doon, hindi na po safety. Kaya mag-ingat kayo. Huwag po muna kayong uuwi ngayon kapag hindi pa naayos at hindi pa po natingnan po ng mga yung mga gumagawa po ng eroplano dyan kung ano pong mga cause. Pero dito po ninyo malaman kung ano po ang dahilan kung bakit maraming nagkaganyan. Mas maganda po, no, na sila na po yung ano natin sana. Hindi natin pangunahan. Number 1 po ito, si kaibigan na lang muna ang ating subukan. Baka po pwede po ito ipalabas natin sa social media ito kung hindi po ba delikado. Kaibigan, gusto kong makabalo ba? Bakit po ito nangyayari? Kasi marami ng mga tao na gustong umuwi, nag-chat sa atin, takot na silang sumakay sa eroplano. Wala man po silang choice dahil po ay yung barko ay sobra naman po hirap magsakay doon, malayo. At saka matagal po makarating dito sa mga kung saan po sila uuwi. Patay, ito pala ang dahilan. Guys, dito po natin natutuklasan ngayon. Alam mo ba kung bakit? Dahil nakita ng ating kaibigan kung bakit po laging nasisira yung eroplano, biglang bumabagsak, nagbanggaan pa, no? Grabe. Kaya pala, sa planeta na palapit ng palapit, iba po yung align ngayon guys. Yung alignment po sa atuang planeta, no? Na iba, nagbago ang alignment. O sa man ang alignment kaibigan? Alignment, o sa man na? Hindi ko talaga alam yun guys, kasi po sinasabi lang po ng ating kaibigan
alignment. O si kami, kayo lang bahala guys, basta nag-iba po ang alignment at saka nakita ng ating kaibigan yung planeta, no, na lumalapit na po dito sa tayo na. Kaya pala nasisira ang mga computerized. Pwede pala yan, kaibigan. Oo nga, meron ako narinig yan. Oo, na nawalan po daw ng connection yung mga eroplano dahil pala sa ayay ka. Meron palang dahilan guys kung bakit ay hindi na safety ngayon ang ating eroplano na mga pasaherohan at saka yung mga private jet at saka yung helicopter dahil no sa magnet maguda kaibigan, di ba? Nako, humihigop pala dahil po sa planeta na palapit ng palapit po dito. Yung sinasabi po ng ating kaibigan ngayon na alignment, iba po yung alignment ngayon po ng planeta dito sa mundo natin. Kaya nag-cause po ito ng trahedya. Napakalaki pong problema ito guys. Meron po bang solusyon dito kaibigan? Ha? Oo nga, totoo po yan kaibigan. Lalo na ngayon guys, no? Yung mga tao may mga sarili pong mga kaalaman tungkol sa paggawa, no? Sa mga high-tech na mga, ay nako, doon po nag-trigger ang atuang mga koneksyon. Sa atuang panahon karon dili na gyud safety, hindi na safety po yung eroplano para po sa mga uuwi. Sobrang delikado, natatakot po ako kasi po meron po tayong mga sana po hindi po ito mangyari guys. Dahil no, saan po inyo ito nakuha kaibigan na mga ipinapaabot po niyo sa amin? Bakit po ninyo ito napaabot at bakit po ninyo nalalaman ang cause po ng pagbagsak ng mga eroplano? Isa na pala doon yung planeta na palapit ng palapit, no, na iba yung alignment, sabi po ninyo. Hindi ko lang maiayos po yung paliwanag guys, no, dahil po hindi ko po alam yung alignment kasi wala po tayong hindi po tayo nag-study po ng ganyan guys, no. Basta ang sinasabi ng ating kaibigan, isa na po dito yung yung planeta na sobrang lapit na po daw, sabi ng ating kaibigan, no, nag-magnet ba na magnet na ay lalo na po ngayon kaibigan na sobrang dami po na ginawa po dito sa mundo namin na tulad po ng mga high-tech na mga kaibigan. Oo, mga computerized. Oo, isa na po doon makapagbigay po ng trigger sa Diyos ko. Guys, naipaabot na po ng ating kaibigan kung bakit po maraming sa lahat po na nagtatanong, no, isa na po dito yung ating mundo, no, iba na. At saka yung planeta ay wala na. Iba po yung alignment nila. Yung align po nila at saka sobrang lapit yung planeta po. Kung saan po ang tinutukoy ni kaibigan. Bakit? Kung saan po talaga na malapit na. Malapit po. Asa malapitan na kaibigan? Hindi ko maintindihan. Kung sa may malapit na o malapit. Malapit na po ba dito sa mundo namin? Ayun pala. Kaya pala guys. Hindi po makasustenir, no? Kanang eroplano. Hindi po makapag Diyos ko po. Natatakot ako dito guys dahil po ay pero bakit po yung ibang eroplano ay hindi naman po bumabagsak kaibigan? Ayun pala, hindi po. Sabi po natin kaibigan, basid itiitog. Wala lang yun natamaan po kaayo itong uban nga eroplano tungod kay medyo minsan po daw talaga guys, no, ay angat na angat po yung iba na mga planeta, sabi po ng ating kaibigan, minsan po ay nag-iiba. O siya, patawat ang kaibigan, o siya patawat, pagsabot anak, karang magtuyok-tuyok ba na? Sige po guys, mas maganda po dito guys, sabi ng ating kaibigan, istadihan pa daw nila. Tanawon pa nila unsa gyud pang kuan para po may paabot ng clear sa inyo. Pas sinasabi po ng ating event, isa na po dito yung planeta na sobrang lapit na po daw. Dito sa atin yata ito. Patay na.
Kadelikado ba ni kaibigan? Daghan ba yata kita mga parente dito sa nasod kaibigan? Oo. Basta guys, sabi po ng ating kaibigan ngayon, wag po muna kayong umuwi ngayong February ba or March, no? Wag po muna kasi maghawa-hawa po yung trahedya. Oo, kung nasa inyo lang po kung maniniwala po kayo dito, hindi po kami nagsasabi na paniwalaan po nyo ito sinasabi ng ating kaibigan. Basta, kung mapanood lang po ninyo, alam ko anong tawag dito, makakuan yun mo ani, makaingon yun mo, tinuod yun di ay si kaibigan. Tama gito yung giingon nga na imo bagsak. So, katong guys, katong helicopter, no, dili to sa akuan guys, planeta, ang hinulan ato kundi, naalang yung isami atong pagbagsak atong helikoptera, kaya naagid to yung mga something wrong diya na nadaot, no, sa akuan, sulod sa mga gamit diya na mga unsay mga pwede mag-trouble diya sa sulod sa helicopter mo nang nagbagsak lag kalit.